Bakit bawal ang tattoo sa Japan? Ang dami ko nare-receive na question nito, even sa mga inquiries, bakit bawal? Kasi tinatanong ko talaga yan bago kayo mag-enroll sa amin. Kung meron kayong tattoo, nag-a-assess talaga kami. Okay, so may nag-reply kasi, grabe daw yung discrimination ng mga agency papunta sa Japan. Okay, klaruhin ko po hindi po yun discrimination. Kung titignan nyo yung kultura ng Japan, makikita nyo, tignan nyo sa Google. Pero sasabihin ko na sa inyo, no, kung bakit. Kaya yung mga agency, lahat ng agency dyan sa Pilipinas, papunta dito sa Japan, kahit anong trabahong papasukin mo, bawal talaga ang tattoo. Lalo na kapag expose, ibig sabihin, kita. Nandito sa kamay. Yun kasi yung kita Sa legs pwede pa yan, sa loob ng katawan pwede pa yan. Pero yung dito, kita kasi siya. Kaya, hindi nila ina-allowed. Ngayon, puntahan natin si Google. Ito sabi ni Google, no? Ito yon. Traditionally, tattoo in Japan can associated with the Japanese mafia. Ano ibig sabihin nun? Yung mga yakuza, yung mga gang dito, yung mga organization sila. Yan. To avoid having mafia members enter the public bath, may mga onsen dito or yung mga public bath na bawal may tattoo. Marami pong ganun. Bawal ang may mga tattoo. So, meron mga pwede na dito pero piling-pili lang yung mga onsen na pwede kang maligo na meron kang tattoo. So, meron pang magko-comment dyan, bakit ang dami ko nakikita mga Filipino na maraming tattoo, may tattoo dito. Lilinawin ko po, yung mga agency na papunta rito sa Japan po, ang yung hindi sila nag-allowed ng expose yung tattoo. Yung mga may tattoo na kasi na nandito, na expose na, mga residente na yan dito, syempre, yun pwede ka na magpa-tattoo. Kasi, pwede ka nang mag-work kahit saan gusto mo no? Hindi yung galing ka pa sa Pilipinas. Yun yung pinag-uusapan natin dito, mga best. Lalong-lalo na po sa mga housekeeper dito sa Japan kasi related kami sa customer Kami ang pumupunta sa bahay ng mga customers. So, ano yung first impression nila sa amin kapag nakita nila yung tattoo? Ayaw na nila. Okay, sa mga housekeeper sa Japan, no, dati meron akong kabatch. Nandito yung tattoo niya sa kamay. Na kamay. Araw-araw niya nilalagyan ng band-aid yun para hindi po makita ng mga customer. Kasi kami related sa customer. Kami pumupunta sa bahay ng mga customer. So, ano yung first impression nila sa amin? 'Di ba? Kaya, hindi po sila nag-a-allowed ng may tattoo na expose, kitang-kita. Yun po yun. At yung mga tattoo naman kasi, syempre ginusto nyo yan na magkaroon tayo ng tattoo, di ba? Kung plano nyo palang pumunta rito sa Japan at mag-apply sa mga agency dyan sa Pilipinas, dapat sinearch nyo muna bago kayo magpatato. Ngayon sasabihin nyo sa akin, grabe yung discrimination. Hindi po yan discrimination. Basahin nyo mabuti or i-research nyo mabuti bago kayo magsalita. Huwag kayong puro salita muna agad. Kasi alam nyo yun, bago tayo magbitaw ng sasabihin natin, tignan nyo muna yung kabilang side. Kung may may maapektuhan ba? Tama ba yung sinasabi mo? Ano yun? Again, kung plano nyo pong mag-apply sa Japan at meron kayong visible na tattoo dito, hindi po siya pwede. Magiging pwede siya kapag ipapabura nyo yan. As in totally burado, walang tinta. Yun, pwede na po siya. Kaya sa mga gusto mag-apply sa Japan, mag-apply pa rin po kayo. Paburan nyo lang po yung mga tattoo ninyo. Wala pong problema po doon.